Since sobrang init ngayon ng issue ng West Philippine Sea, gusto kong maintindihan kung ano ba ang pinanggalingan nitong mga issue na ito. So gawin natin sa simpleng paraan kung paano ko naiintindihan yung issue. Okay? So magsimula tayo noong 1898 doon sa Treaty of Paris. Dito sa Treaty of Paris ay kung saan binili tayo ng US mula sa Spaniards. So yun yung katapusan ng Spanish era sa Pilipinas. Naging pag-aari tayo ng US. In base sa mapa ng Treaty of Paris ay itong red na line na ito, hindi kasama dyan ang Scarborough at hindi kasama dyan yung Spratly Island. So ang susunod sa history natin is noong 1946. Noong 1946, naglabas ng China ng mapa ng 9-dash line kung saan nasasakop nila ang karagatan ng South China Sea. Sa South China Sea, sakop nila ang Spratly Island at sakop nila ang Scarborough Shoal. Moving forward, nabuo ang EEZ noong 1982. Ito ang tinatawag nating Exclusive Economic Zone na lahat ng 200 nautical miles mula sa mainland ng isang bansa ay pwede niyang i-explore, pwede niyang gamitin yung resources. So, ibig sabihin na una ang 9-dash line ng China kaysa sa EEZ. Ang mga bansa naman, nakasama sa UNCLOS or United Nations Convention Law of the Sea ay tinatag noong 1994. At ang ating namang tinatawag na West Philippine Sea, nagsimula lang yan noong 2011. So hindi ko alam kung may nakalimutan ako, pero ito yung nakikita ko na available resources online. So ibig sabihin, bago pa natin na-apply ang EEZ, bago pa na-apply yung 200 nautical miles, meron ng mapa ang China kung saan yung property nila. At meron na rin tayong mapa kung hanggang saan yung property natin. And based doon sa dalawa, pag-aari ng China ang Scarborough at pag-aari ng China ang Spratly Island. So sa pagkasunod-sunod ng event, ibig sabihin na unang i-claim ng China itong West Philippine Sea. Now, hindi ko alam kung ano ang ating pagbabasihan. Ito bang Treaty of Paris? Ito bang EEZ? Ito bang UNCLOS? Pero kapag binaliktad natin ang sitwasyon, what if doon sa Treaty of Paris, kasama na doon sa mapa ang Scarborough Shoal at Spratly Island? Do you think na i-give up lang natin basta-basta ang Spratly Island na ngayon marami na ang claimant at ang Scarborough Shoal kung na-establish na beforehand na atin talaga yon? Kaso lang, dito nauna ang 9-dash line ng China kaysa sa EEZ. Kaya hindi in-acknowledge ng China yung desisyon ng UNCLOS. Kasi nga, nauna nila yung kiniklaim. Now, I am not saying I am right, pero ito yung nakalagay sa history natin. Pwede nyo i-check online, para lang maintindihan nyo kung saan nanggagaling ang Pilipinas at kung saan nanggagaling ang China. Hindi pa ako tagapagsalita ng China. Ayoko lang po ng gulo. Pero kailangan, bago po tayo magsalita na atin ang West Philippine Sea, alamin natin ang history. Hindi ba kapag sinabi mong inagaw sa'yo, ibig sabihin, ikaw ang unang nagmay-ari. Based dito sa history, tayo po ba ang unang nagmay-ari? Tama po ba na magpakamatay ang ating mga sundalo para sa isyu na ito? Or maaaring
pwede naman tayong makipag-usap sa China at para pareho nating pakinabangan ang mga area na yan.